the fact na sinasabi nila na okay ang Pangulo. I mean, yung transparency, kailangan malaman yun kasi part ng problema kaya nadadagdagan ng risk yung crisis dahil ang dami mong kinukubli sa public. Huwag ka na lang sana magpakita na ganyan na meeting kung wala si Presidente, di ba? So, mahirap kasi na andyan hindi ko makita si DFA na dapat ito smaller cluster lang tapos meron ng pinag-usapan tapos i-cascade na doon sa cabinet para implementation. Ngayon kung ganito ng ganito, mahihirapan tayo kasi lahat yan plano hanggat maaprubahan ng Pangulo. Prof, itong nang tumitinding tensyon sa Middle East, no, sa girian sa pagitan ng Israel, US at Iran, saan po dapat pupwesto ang Pilipinas o papanig? Well, alam mo, Jade, nagiging regional na hindi na country to country. Marami nang tumutulong sa Iran na nakakabahala kasi kung region yan, mas malaki ang pinsala at risk sa atin, no? So sana maitigil at bumalik sa negotiation, no? At na mapag-usapan kasi napakahirap niyan, buong mundo apektado, hindi lang ang Pilipinas. Tayo apektado kasi may 2 million na OFWs diyan sa Middle East, no? At nakakabahala kasi may isa ng Pilipinang na sawi dahil nga doon sa pagpunta doon sa bomb shelters mukhang naabutan sila ng amo niya. So nakakalungkot. Opo. Pero sa tingin ho ninyo, may panganib ho ba na inyong nakikita kung may pahayag, maglalabas po ng pahayag ang bansa po natin, kaugnay nga po dito sa tensyon dyan sa Middle East na para bang may kinikilingan dito sa away dyan sa gitnang silangan? Mahirap tayong kumiling sa partido ng Estados Unidos. At mahirap rin tayong kilingan yung ibang players dyan sa regional conflict na, no? Dapat ang kilingan natin ang mga Pilipinong nandyan sa lugar. Yun ang number one eh. Sa foreign policy natin, mas nagiging maigting ang ating relasyon sa ibang bayan dahil sa mga Pilipinong nagtatrabaho at namumuhay dyan sa four corners of the world. So, napakahirap na kilingan. Dapat lamang sigurong ipaglaban natin ang ating mga kapwa Pilipino nandyan dahil ang laki naman ng naitutulong niyan sa bansa natin through their remittance. Maliit na bagay na yung protectionan sila, maliit na bagay na yung may matawagan sila, may guidance mula sa embahada natin. Yung 2 million na sinabi ko, yun ay yun ang per record. Imaginein mo kung yung mga pumasok na hindi maayos ang papeles, paanong proteksyon ang makukuha nila sa gobyerno. So, kung sakali tayong magsasalita tungkol dyan sa kaguluhan, balikan natin yung usaping negotiation, usaping kapayapaan para yung ating mga Pilipino maalis natin sa harm's way at kung kailangang ibalik sa Pilipinas ay maibalik sa Pilipinas. Ang problema mo lang doon, Jade, no? Ano naman ang ipagkakaloob natin, hindi naman maayos ang programa natin sa repatriation. So, maraming problema. Yun nga lang, unahin natin yung kaligtasan nila. Opo. Pero considering, Prof, na ang Pilipinas, lalo na ang administrasyon ngayon, ay kaalyado nga ng Amerika, papaano ito makakaapekto itong global conflict dun sa nabanggit mong foreign policy direction ng ating bansa? Oo, Jade. Siguro uulitin ko, hindi mahalaga kung sinong papanigan natin. Ang mahalagang paglaban natin ng mga Pilipino. No, mahirap kung didiin ka sa Estados Unidos dahil hindi klarado kung ang pagdiin mo, ano ba ang magiging role ko. Mahirap ring magdiin ka dyan dahil meron tayong 9 EDCA sites, no?
hindi natin alam kung paano, dahil nagiging regional war na, hindi natin alam kung ang ating EDCA sites ba magiging magnet sa kaguluhang yan. Kaya nga dapat parating tumatayo tayong independent and neutral, wala tayong pinapanigan kasi ang daming Pilipino na nasa labas ng bansa natin na kailangan ng tulong ng gobyerno. Opo. Sa tuwing may tensyon dyan po sa gitnang silangan, Prof, agad na tumataas itong presyo nga ng ating langis. Sa tingin po ninyo, handa ho ba ang ating gobyerno para sa posibleng prolonged, no, pangmatagalang epekto nito, lalo na po sa pagtaas ng presyo ng langis po, Prof? Did kung titingnan mo yung mapa ng region, no, isa lang ang napakaliit, 33 miles, yung Strait of Hormuz. Mabarikadahan lang yan, matigil ang paglabas, pilay ang ekonomiya ng mundo, no? Kasi diyan dumadaloy ang, apart from yung sinabi mong langis, kahit trade diyan dumadaloy. So apektado ang dalawang dambuhalang bansa, India at China. Tayo kagabi na siguro mga alas 10 pa lamang, makita mo may mga pila na sa mga gasolinahan. So meron ba tayong reserve? Hindi ko alam at hindi naman sinasabi ng administrasyon kung ano ang contingency plans nila, both sa OFWs at saka sa atin domestically. Kasi tama yung sinabi mo, pagtaas ng presyo ng gasolina, lahat yan may apekto sa elektrisidad, konsumo ng elektrisidad, may apekto dun sa lahat ng mga industriya na base sa gasolina, no? So napakahirap 'yan, dahil maliit na bansa tayo in terms of supply. Siyempre uunahin yung mga dambuhala, lalo na yung may nakalatag na gas pipes under the water. Tayo naman ay hindi ganong bansa. So maraming komplikasyon ang nangyayari sa Middle East na magdudulot ng lalong pagbagal ng ekonomiya ng ating bansa. Dahil nga sa magiging epekto ng tensyon dyan sa Middle East, Prof, nakikita ho ba ninyong maaari ito magiging political liability din ng administrasyong ito? Ay oo, kasi from day one, hinahanap na ang presidente, di ba? He came up with an address na, not really the one that you would want. I haven't heard of any contingency plans. Dapat yan, nagkikick in na yung crisis committee para na isasakatuparan na yung crisis. Ang naglabas lang sila, which I'm happy, yung may QR code, may tatawagan, pero yung actual plano, yun ngang ilang numero ng Pilipino meron sa bawat bansa sa Middle East, hindi pa alam. So, napakahirap gumawa ng contingency plan kung sa plano pa lang hindi mo alam ang ilang bang Pilipino ang naandyan. So magwo-work sila dun sa mga different organizations ng mga Pilipino dyan sa Middle East. Pero in the scheme of things, pag nakikita mo at napapanood mo yung mga nangyayari, magugulat ka dahil ibang klaseng armamento at ibang klaseng pagpapasabog ang nakikita natin, very advanced. So, kung ikaw yung katulad natin, ang bansa natin ay ganito at mahihirapan kang maglagay ng rescue operation dyan, hahanap ka ng safe conduct pass na bansa para mailabas yung mga Pilipino. Napakadaming problema at ako'y nababagabag dahil hindi ko nakita na nagbit ang crisis committee. May linabas lamang ang OWA at DFA at nagsalita ang Pangulo na sinabi niya huwag kayong mabahala at tutulungan namin kayo. Pero yung actual, 'di ba? Yung 1, 2, 3, 4, 5, yun ang hindi natin alam kung anong gagawin ng ating pamahalaan. Napaka-importante 'yan kasi ang second feeder, second layer ng information, yung mga kamag-anak na naandito na nababahala sa nangyayari, siyempre gusto nilang malaman kung safe ba ang kanilang mga
kamag-anak. Yung line na pagtawag, hindi pa yun nasa-set up. So hindi ko talaga alam kung ano ang contingency plan na naka-set up. Kasi sa usaping yung political narrative, Prof, sino ba ang madalas na sinisisi ng taong bayan kapag tumaas yung presyo ng langis, tumaas ang presyo ng mga bilihin, lahat-lahat po yung mga komplikasyon na yan, hindi ho ba ang pamahalaan o ang global factors na sinasabi natin? Bago dumating sa global factors, kailangan aksyonan na ng pamahalaan eh. Bago dumating sa global factors, dapat na ipresenta na yung contingency plans. At bago dumating sa global factors, ay na-implement domestically at dun sa mga OFW yung kailangan gawin. Alam mo, ang mantle ng leadership, parating napakabigat yung onus ng leadership namumuno. Kung hindi sa namumuno, yung grupo na supposedly crisis committee set up for this purpose, hindi natin nakikita yan at hindi natin nakikita ang presidente na 24/7 nagbibigay ng gabay. Wala tayong way na may gising ba sa crisis committee 24/7 para malaman natin kasi mabilis yung mga ganapan dito eh. Hindi ang grupo o ang gobyernong mabagal sa aksyon, kawawa ang kanilang mga citizens. So, yun lang ang gusto ko sanang iparating. I-convene nyo na yan at may call number, may hotline, meron naman tayong mga telcos that can provide, free calls to their relatives. Napakahalaga no na malaman kasi kung makikita mo yung mga ganyang picture na pinapakita nyo, talagang nababahala syempre yung mga kamag-anak. Opo. At nakaka-alarma ho ba para po sa inyo itong isyong ito? Lalo na't may banta nga na after 15 or 30 days ay mauubos na yung iniimbak nating imbak na langis dito sa ating bansa, yung reserve. Ang tanong, kung meron pa tayong mapagkukunan ng iba pang mga sources para mapunan o matugunan itong isyu na ito. Yun nga ang mahalaga na dapat tayo neutral at wala tayong kinikilingan kasi kung tayo neutral, pwede tayong tumawag na pwede bang bigyan mo naman ako ng leasehold para sa 30 days uli. Ang problemang ganyan, identify mo sino ba yung mga bansang merong langis, no? Meron tayo pero ibang uri na hindi pa natin na-process yun. So siguro tulong yun sa elektrisidad pero padating pa ang summer. So maraming mga variables na kailangang ilagay mo dun sa contingency plan nila para tayo ay magsabi na, oy, okay naman pala, may programa ang gobyerno. Alam mo, ang napakasakit dyan pag hindi ko alam kung naabutan nyo na, there was a time na nag-ration na X number of liters lang ang pwede mong ilagay dahil nga kakaunti ang supply. So, imagine mo yun, law of supply and demand. Pag ang demand ang taas, ang supply napakaliit, ang presyo tataas. Opo. At doon naman sa kaso ng mga OFWs, Prof, sa tingin mo dapat magkaroon na ng repatriation sa ngayon? May political impact ba yan? Yung magkakaroon ng malawakang repatriation sa mga kababayan nating OFW na naapektuhan nga nitong tensyon dyan sa gitnang silangan? JD, yung planong repatriation hindi bago, na isulat na yung planong yan panahon pa ni Presidente Arroyo, no? Ang problema, hindi naman ini-implement talaga ng pamahalaan. Nakita natin nung panahon ni Presidente Duterte, ilang beses nag-airlift ng mga Pilipinos para mapauwi sa bansa. Nung COVID, nakita natin. So, may mga plano nandyan. Yun nga lang, kailangan mong i-update at kailangan mong i-identify sa mga ahensya sino ang lead. Kasi kung hindi mo yan i-identify, kanya-kanyang galaw yan. Sa liit ng ating pondo, paano tayo makakagalaw? No? Critical dito ang paggamit ng Confidential and Intelligence Fund ng Presidente dahil yung line item para sa mga krisis hindi naman ganong kalakihan. So,
Ako nababahala dahil wala akong nakikitang crisis committee na nag-meet, no? At merong plano, may datos, may plano, may timeline, no? Kasi hindi kakayanin ng bansa natin ah, ng 30 days lang ang supply. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar Prof, sa tingin po ninyo, paano ba dapat husgahan ng publiko ang administrasyon, ang liderato ng administrasyon sa doon ba sa kanyang paninindigan, doon sa bilis ng kanyang aksyon o sa kanyang resulta? Sa tingin ko ang una doon yung paninindigan para sa Pilipino, mabilis na aksyon dahil may krisis. At yung dapat aksyon, dapat may KPI sila, yung tinatawag mong resulta, para mapagbasihan nagawa ba natin yung dapat nating gawin. No? Again, balik ako ng balik sa Pilipino. Dahil utang ng bawat Pilipino nandito sa bansang ito ang contribution ng remittance nitong OFW. Huwag na nating sabihin na legal o illegal. The point is, one of the drivers of this economy, for it to float, maging malakas at hindi sumisisid pababa, is really the remittances. And we owe it to them to come up with a plan and to come up with clear timelines so that we are able to help them if those who would want to go back to the country. We need that repatriation, we need that ano ba ang trabaho may offer natin. Sunod-sunod yan chain reaction. Kaya kung wala kang plano both in terms of repatriation at saka yung pagbalik dito sa atin sa bansa na pagtulong, napakahirap na mag-drawing ka lang sa papel at sabihin mong may plano tayo. Magandang umaga, Prof. Si Admar po ito. Kahapon, nagkaroon ng emergency meeting ang gobyerno po natin. Pero kapansin-pansin na wala ang presidente. Ang executive secretary po ang nanguna dito sa pagpupulong na ito. Anong basa niyo po rito po, Prof, considering sa mga netizen, sa mga nagkokomento, pinaghahanap po ang ating Pangulo? Ako'y nababahala kasi alam mo naman sa bürokrasya, hindi aandar yan. Para na rin yan sa flood control project. No? Walang gagalaw kundi ang presidente ang magmando. Nakakalungkot dahil kita mo ito, nagmi-meeting sila. Pero ang importante dyan yung mapa ng lugar. At mapa na nasa ng Pilipino, at mapa na saan tayo dadaan kung sakaling magre-rescue tayo. Yung free conduct pass, napakahirap yan. Yan base sa closeness ng mga leader para sila mag-usap at para nila maayos ang mga problema. So ito nakakabahala kasi alam mo naman ang executive secretary, limited rin ang powers niyan, hindi katulad ng Pangulo. The fact na sinasabi nila na okay ang Pangulo, I mean, yung transparency, kailangan malaman yun kasi part ng problema kaya nadadagdagan ng risk yung crisis dahil ang dami mong kinukubli sa public. Huwag ka na lang sana magpakita na ganyan na meeting kung wala si presidente, di ba? So mahirap kasi na andyan hindi ko makita si DFA na dapat ito smaller cluster lang tapos meron ng pinag-usapan tapos i-cascade na doon sa cabinet para implementation. Ngayon kung ganito ng ganito, mahihirapan tayo kasi lahat yan plano hanggat maaprubahan ng Pangulo. Baka pinapangatawanan po ng Pangulo yung kanyang sinabi noong March 1, quote-unquote, patuloy po ang pagre-report natin habang dumadating po ang report sa akin, Prof. Oo nga, para siya naging journalist, no? Yun ang sayang sa Pangulong ito na, well, ang sabi nila, magaling at maayos sa pagpaplano. Importante may spokesperson, siguro dahil yung spokesperson talagang nasa kanal na ang mga pinagsasabi. Yun yung utility ng may spokesperson or
mag-appoint sila ng crisis spokesperson para dito sa sitwasyon na ito. Dahil mas kailangan ang presidenteng nagplaplano, mas kailangan ang presidente nagbibigay ng go sa mga plano instead of giving a report. Ngayon, kung yung report ay motherhood, sayang naman, Pangulo pa ang nagma-motherhood, di ba? Dapat detalyado, itong ganitong araw, X number of ganyan, ito ang, you always need a map. Sa crisis na ganito, you always need a map to show where the Filipinos are. Kasi regional na yung conflict, hindi na country to country eh. Opo, kumbaga mag-antay na lang tayo sa resulta ng meeting ng ES sa report ng Pangulo. Sinasabi raw po na sa Masbate raw, wala yata dito ang Pangulo. Pero dito naman po sa isa pang pahayag ng Pangulo noong March 1, no? At sinabi niya rito, dun sa March 1 na report niya, ito yung una, mga alas 9 ng umaga, March 1 na report niya na wala pang casualty. Sabi niya rito, quote-unquote, ngunit sa aming latest report, ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. At sila ay nakapunta na sa mga bomb shelter kung saan sila. At lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Una po, kung mababasahin natin ang comment section doon sa post na yun mismo ng Pangulo, napakaraming mga nagkomento doon ng mga overseas Filipino workers na medyo taliwas doon sa nabanggit ng Pangulo. And at the same time, nabuksan din ulit itong issue sa mga EDCA sites po natin dito sa Pilipinas. Kasi mismong siya, nabanggit niya na lumalayo ang mga Pilipino daw sa mga base ng Amerikano doon sa gitnang silangan upang hindi sila mapalapit sa alanganin. Ano po masasabi niyo po dito, Prof? Oo, tama naman yun. Kasi magnet ng anumang attack, lalo na naging regional war na to at hindi na lang Iran, no? Magnet ng anong attack ang lahat ng base militar ng Amerikano. Kasi nag-tandem dyan, wala pa rin tayo nakukuha, di ba, na update kung si Netanyahu ay, nakasama ba sa isang attack, no? Yung leader ng Iran, sinabi na matay. So, yung target is really precision target yung nangyayari eh. Yung makikita mo merong mga areas na hindi natatamaan. So ibang klaseng gera ito dun sa nakita natin noong 90s, no? Na sa gabi puros green light. Ito talagang kahit yung eroplano may drone within itself, kayang magpasabog. So yung pagpunta mo sa bomb shelter, yun ay bomb shelter na ginawa ng bawat pamilya o ng estado dyan sa mga bansang yan. Wala namang kinalaman doon ang Pilipinas. The fact na may bomb shelter, nakakahinga tayo ng maigi, pero yun ang balitang may namatay at dala-dala niya yung kanyang among Hudyo habang pumupunta sa bomb shelter, nakakalungkot. So itong mga base ng Amerikano will always be a target for any attack. Lalo na yung precise guided missile, nakikita natin yun halos ang lino-launch ng mga kalaban. Hindi ko akalain ng Iran capable ng ganyan, pero I'm amazed at yung kanilang mga devices na pinapakita sa lahat. At dahil yung Hezbollah sumama na, kaya nagiging regional war. Pag ganon, talagang ang object ng mga base militar ng Estados Unidos, whether doon sa region o i-export nila sa iba. At pag na-export yan, lalong kaguluhan ang buong mundo dahil forward bases lahat yung sa Amerikano at wala namang pakundangan yan kung saan mo ilinagay. So, madadrag tayo dyan sa isang gerang hindi natin ginusto. Opo. Maliban po dito sa pagtaas, obvious na pagtaas po ng halaga po ng mga produktong petrolyo, ano pang nakikita niyo po, Prof, na dapat paghandaan ng gobyerno at ng mamamayang Pilipino na maaring epekto na maabot dito sa ating bansa po? Well, siguro
yung presyo kailangang i-monitor na, ah, presyo ng mga bilihin dahil pagtaas ng gasolina may ripple effect yan sa mga bilihin. Siguro yung mga, what do you call this, yung inflation basket, yung goods within that, baka pwede nang ilagay sa price control para maagapan ang problema. Wag nating hintayin na lumala ang problema. Dapat maging proactive tayo dito dahil kailangan ng ayuda at tulong ng mga Pilipino, lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan, at lalo na dun sa mga negosyanteng nahihirapan dahil hindi nag-e-expand ang ating ekonomiya. So patong-patong yan, at kung wala kang plano, napakahirap hulaan kasi yun ang nakikita kong sentimento sa Meta ay ang parating sinasabi, kanya-kanya tayo na lamang ang magtutulungan. Parang nalulungkot ako doon dahil may gobyerno tayo. Not unless ang gobyerno natin hindi kaya. At kung hindi kaya, siguro doon papasok ang private sector. Nakakaawa na rin ang private sector dahil wala ngang expansion ng ekonomiya, tapos may ganito pa. Pero kailangan natin pagtulungan, madali yung solusyon na kukunin natin sila at ilalagay natin sa Pilipinas. Ang tanong ko, anong trabaho sa Pilipinas? Ano ang magtutulong sa kanila for the next 6 months? So that mabubuhay sila ng maayos, kasama ng pamilya, kasi karamihan naman lahat nandyan na OFW, may tinutulungan ng pamilya. So yung ripple effect nandun eh. At hanggat hindi klarado ang gobyerno, I mean, it's one thing to meet. It's another thing to act. Ang hina ng isang gobyerno really yung implementation. Maganda ang mga plano, pero paano natin i-implement yan? So, yun yung mga worries ko. Opo, dito naman po sa excise tax na ipinapataw sa langis, needed pa ba na magantay tayo na umabot doon sa parang threshold para sa automatic na tanggal dito sa tax po sa langis, or ngayon pa lang? Kasi malaki na ngayong araw na ito, epektibo na yung mahigit piso, hindi naman po ito first time, no? Sunod-sunod na ito na linggo, ito pang nakalipas na mga linggo at buwan, nagkakaroon na ng mga pagtaas ng presyo ng langis. In fact, ang mga kaibigan natin sa transport sector, ang nababanggit niya nila, dapat itaas na at least piso, no, kumpara doon sa trilyong pisong ninakaw sa pera ng bayan. Kakarampot lang yung kanilang hiling. Ano po nakikita nyo po rito? Napapanahon na po ba, or antayan na lang natin na doon sa automatic na pagtanggal po ng tax po? Alam mo yung excise tax, matagal na yung ilinagay sa usapin as a way of helping the transport sector. Yung excise tax kasi is supposed to be the provider in case of there is spikes in the prices, no? Pinanggalingan yan yung Oil Stability Fund before. Hindi ko alam kung napapanahon yan dahil titingnan rin natin gaanong kalaki yan, gaano na ang ilinaki since the time, saan ginamit, buo pa rin ba yung pondong yan? Kasi pagdating sa usapin ng excise tax, dapat nagagamit yan para dun sa sektor. Ako pabor dyan, pero with the crisis, sa tingin ko mas kakailanganin natin ang kita sa excise tax sa petroleum products para meron tayong pondong pagtugon sa problema ng ating mga consumers. Mahirap, Admar, sabihin na oo ngayon alisin na o hindi. Kasi yung actual situation on the ground, hindi natin alam. So, dapat yun gawing klarado ng pamahalaan na at i-explain sa taong bayan kung ano yung excise tax, bakit hindi pa naaalis, at dito sa crisis na ito, kung magagamit. Opo, at baka maaring magiging malabo na rin yung pagbasura doon po sa tax naman po, sa travel, yung travel tax po, Prof, dahil sa mga isyong ganito rin.
Admar, with this global crisis, I think anything to do with the discussions on tax may probably be set aside until we stabilize, no? Napakahalaga sana nung travel tax maalis kasi traveling months itong summer, no? At makakatulong sa ating industriya ng turismo. Ah, pero alam mo ang nakakasakit kasi diyan, dapat tama ang paggamit ng buwis. Kung nagkaroon tayo ng flood control mess, kaya ang tao, ang Pilipino, nanghihinayang sa kanilang contribution, hindi napupunta sa tama. Yun lang ang pakiusap ko dahil sa krisis, sana gamitin ng tama ang pondo ng bayan. Hindi naman po kasi lahat mga nepo babies, mga anak ng kontraktor, anak ng politiko at karamihan po ay lumalaban po ng patas, Prof. Siguro bilang panghuli na lang, ano po ang may papayo ninyo panawagan sa ating mga kababayan kasi nandun din yung agam-agam. Ito, naramdaman na natin yung epekto, patuloy yung pagtaas ng presyo ng langis, nandyan din yung banta na sakaling maging malubha din ang tensyon natin dito sa ating rehiyon naman, maaring madamay din tayo considering may mga EDCA size din tayo which is marami na rin po mga personalidad or official na nagpapahayag din po ng pagkabahala na maaring mangyari din sa atin yung nangyayari ngayon sa gitnang silangan po, Prof. Siguro, Admar, unang-una kong masasabi, kung hindi nyo sinarado, inipit ang SMNI can be the bridge to the OFWs. Malakas ang inyong istasyon sa mga OFW. So, mahalagang to stay engaged with them at may alternatibong channel para maparating nila sa kanilang mga pamilya. Pangalawa, siguro ang pakiusap ko sa gobyerno, gamitin ng tama ang pondo, tumugon ng tama sa mga Pilipino na nasa Middle East at dapat tamang datos, tamang plano, doon lumalapat yung mga kaibigan natin na leader sa ibang bansa para matulungan ang mga Pilipino. Hindi ibig sabihin na i-repatriate na lang sa Pilipinas dahil ang mga airfields mukhang naapektuhan rin. So baka tayo mag third party, third country repatriation para lang maalis natin ang mga Pilipino. Sa mga Pilipino, OFWs na nandyan, magparating ho kayo ng mensahe by any means sa inyong mga kamag-anak. Meron po ang DFA at ang OWA na linalabas sa Meta yung numero at QR code. Mahalaga hong malaman namin sa Pilipinas kung nasaan kayo, kung safe kayo, at kung paano mapapaabot ang impormasyon ng pamahalaan. Siguro ang huli ko na lang, magtulong-tulong tayo dahil kailangan nating maproteksyohan ang ating mga OFW kasi sa dulo, ang OFW ang tumulong sa atin sa Pilipinas, hindi tamang i-commodify ang labor, pero diyan na nakilala ang Pilipinas sa apat na sulok ng mundo. So sana po magkatulungan tayo at ang pakiusap ko sa gobyerno, sana mailabas na yung plano, mailabas yung action plan, no? Hindi lang plano. At kung paano nga tayo makakatulong sa pag-save ng ating mga kasamahan sa Middle East.